What's up mga kapayo? Dito na naman tayo sa isang episode ng Payong Podcast. Anyway, ako nga pala si Caps. Si Pat. And welcome to our podcast. So Episode ngayon, ano 9. to? Episode 9, no? The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Wow. Hindi ko akalain na aabot tayo sa episode 9. I mean, hindi lang. Feeling ko tatama rin tayo ng konti. Pero nailalaban naman. So, Baka nung nagsimula tayo, baka ADHD, hyper, fixation. baka lang talaga. Ang tagal natin pinag-usapan to, bago natin sinimulan, tapos titigil tayo ng para 6 months bago natin nasimulan. Kasi puro lang usap, puro anong gagawin. Tapos, finally, sabi lang namin, wala na, i-freestyle na natin to. So, na-freestyle naman namin. Ito na, nagkatotoo na nga, episode na tayo. Hindi nyo akalain. Diba? Opo. Parang radiocaster. Sorry. Yeah, anyway, keep your questions coming pa rin. Talagang, noong nakaraan, pa-release tayo na mas maaga-aga ng silong kasi medyo dumami na yung questions. So, para more silong segment, more questions. Ay, balik tayo. More questions, more silong segments to come. So, ayan. Speaking of that, chinika na namin sa inyo yung mga chika minutes namin ng history, which is napag-usapan naman na namin before. And speaking of chika, ngayong episode na to, medyo mainit-init siya recently. So, tatalakayin lang namin yung mga recent kineme ng Pilipinas. Kasi trending news. Kasi lang to medyo na-intriga lang kami kaya namin siya gustong pag-usapan. Nagkataon, dalawa silang big news magkaiba na dating. Pero anyway, gusto na namin siyang pag-usapan and wala lang. Makita nyo kami mag-usap kung ano mga inputs namin and stuff. So, Parang, kung paano kami mag-argue. Well, hindi naman tayo nag-argue. Parang nag-share lang tayo ng point of view natin sa issues na. And how we take things. Gano'n naman talaga yung trappings namin. Kaya nga namin naisip mag-podcast. Kasi nga, lagi naman kami may say about everything kahit di naman kami kasali. Hindi naman kami nakikisali. I mean, may say lang kami. So, kung pinag-uusapan, in pa rin kami dun sa trend, kumbaga, pero hindi kami yung nakikita nyo na nagpo-post about it or what. Sa aming dalawa na lang yun. So, ito na yun. Ito na yun. Sali na rin kayo dun sa mga chisme namin. So, anyway. So, yeah, unang-una, yung issue is yung persona non grata ng drag queen personality na si Luka Doncic or something like that. Alimutan ko yung Pura pangalan Luka Vega. Ayun, pura. May Luka naman dun eh. Alam ko may Luka yun, kaya si Luka Doncic yung naisip ko eh. So, si Pura Luka Vega. Ayan, ang dami ng mga countries, ang mga cities in the Philippines na pinapatawan siya ng persona non grata. So, para sa mga viewers natin dyan na hindi familiar, for sure narinig nyo naman na yung persona non grata before, pero para siyang big word eh. Kasi Latin word yun siya, which means you're not welcome or the person is not welcome kung dun sa said place. Pero, yun nga. And usually, nag-effect siya dun sa mga international people para sa Pilipinas. Kumbaga, pag napatunayan ka na traitor ka sa bayan or mga diplomat ka na tawag dito, napatunayan ka na yun nga, traitor ka or espiya ka. So yun, traitor sa bayan ng puto. Or may ginawa kang traitor sa bayan eh. Parang si Emilio. Anyway. Recorded to. Naririnig na to. Joke lang. Si Emilio Magtanggol. Sino yun? Basta, hindi nyo alam yun. Basta, anyway.
Yun, para dun siya sa mga taong ganun. So, hindi sila pwede makaset foot sa Philippines or they're unwelcome. Pero for the case of Pura Luca Vega naman, is Filipino citizen siya. So, alam mo yun, ipe-persona non grata mo siya sa sarili niyang bansa, which is parang, pwede ba yun? Saan siya? Paano yun? Kaya Pagka nga. naisip ko lang tuloy ngayon, paano pag na-PNG ka sa sarili mong bansa? Hindi siya pwede nga. Nagbasa-basa din ako kasi nga nabasa ko itong issue na to. Nagsimula to dahil dun sa performance siya na Black Nazarene. Tapos yung kanta is yung Ama Namin remix. So, ayun, doon nagsimula yun. Siyempre, ang daming mga butthurt na mga Catholic people or kasi nga naman religion nila yan. I take it, you want to fight for your religion. Talagang yan nga yung dahilan ba tayo sinakop ng Espanya para ipalaganap yung Catholicismo eh. Talagang syempre, you take pride in that naman. Parang ano lang. Sorry, sige. Sige. I mean, I'm just saying na talagang, you fight for your religion. Pero kasi ako, you know me, Catholic talaga ako. Pero you know that I don't like that. I don't like forcing my beliefs to other people. Kasi for me, this is a free world eh. Para you believe what you think is right. You believe what you want to believe as long as you're not hurting other people or you're not stepping on other people to get what you want for the said belief, you know? So, eto naman siya, yun nga. Oh, sorry. Go ahead yung sinasabi mo kanina. Bago lang makalimutan na may sasabihin. Hindi, okay lang. Sabihin ko lang na parang ang OA, masyado nilang pinapalaki yung etong issue na to when ang dami sanang issue na mas kailangan bigyan ng pansin. Nagbibigay sila ng mga gantong PNG, nag-hearing sila about it. And may magkakaso pa against sa kanya because of that. Kaya nga sabi ng mga tao, yun nga, parang nung siya yung gumawa, ang dami nagalit. Pero yung music na ginamit niya, wala nagalit sa gumawa nun. Diba? It's still... Ang tagal na nun eh. Ang tagal na nun. Kasi, so, diba? So, parang, bakit doon sa gumawa ng Ama Namin na remix, di kayo nagalit? Yung mga pari na sumasayaw sa loob ng simbahan, ba't di kayo nagagalit? Nang hindi naman pang church yung ginagamit nila na kanta. Yung ting ting ting. Oh, di ba nakita yun? Hindi ko pa nakita. Yung mga pare nagsasayaw, mga sakristan, tas dun sa harap mismo nung altar. Tas na nakaano sila. Ano tawag sa suot ng pare? Clothes. Hindi. robe. Basta may tawag doon na specific na tawag doon. Hindi ko alam. Sutana, tanga oh. Hindi ko na maalala. Tagal ko nang di nag-ano sa simbahan. Nakaganon sila. Nakasuot sila ng pang pari nila. O pang sakrista nila. Nagkasayaw silang ganon. Sa harap ng simbahan. I mean, di ba? Kaya nga, wala namang wala akong pakialam kung nagsisiya kayo, okay lang. So, parang, yung mga pari nga mismo, ganun yung ginagawa sa loob ng sarili nyong bahay ng Diyos nyo. Pero, di ba? Ito, you know what? Ito para sa akin to. The way I understood it, bakit sila sobrang butthurt about this? Kasi, yung gumawa is member ng LGBTQ plus A, whatever. More, and so on. Kasi nga, alam mo naman, very vocal naman din naman yung talaga yung Catholic Church sa Pilipinas. Lalo sa Pilipinas. Kasi si Pope Francis, which is yung Pope, okay lang naman siya eh. Parang love everyone eh. Parang, hindi lang sila ina-allow talaga to marry each other, pero they can still come into the church, no problem. Pero sa atin, sa Pilipinas kasi, pwede naman din. Hindi naman din sinasabi na bawal ka pumasok sa simbahan kapag member ka ng LGBTQ plus A+. So, pero alam mo yun, nandun yung lagi nilang inaano na hindi pwede. Talagang very against pa rin yung Catholic Church dyan. Which, hindi lang naman yung Catholic Church, pero majority ng Pilipinas, very against pa rin talaga sa kanila. Kaya feeling ko, dyan nagsimula yan, lalong uminit yan. Dahil nga,
member siya ng LGBTQ, tapos ginawa niya to. So parang ang dating, binababoy niya lang yung faith. Yun yung word nila yun. I mean, I'm not sure, non-verbatim, pero the way I look at it, yun yung kaya sila na-butthurt. Then unti-unti na, parang naging trending na siya, tapos unti-unti na nagsimula dun sa Manila, then tuloy-tuloy na yung mga ibang major cities pa na pini-PNG nga siya. Tapos yun nga, nagbasa-basa nga rin ako tungkol dito. Sabi naman nila ng mga lawyer na regarding dito nga sa kaso na ang dami niyang PNG, technically, wala sa batas natin na pag pumunta siya, for example, ng Manila, kakalad ka rin siya palabas ng pulis or huhulihin siya ng pulis dahil nga may PNG status siya doon. No, walang ganon. Kasi it's non-binding daw and more on political lang siya. So, talagang pwede siya i-bashin ng mga tao siguro. I mean, hindi nga siya welcome. That's what it meant. That's what it means. Pero, hindi siya pwedeng kalad ka rin palabas doon dahil part yun ng human right niya to travel or to go to those places. Lalo, bansa niya yan. I mean, she or he doesn't own it. I'm not sure kung ano man yung pronoun niya. Pero, hindi mo siya pwedeng pagbawalan pumunta doon dahil lang doon sa ginawa niya. Which is very, tawag dito, very open naman din siya pag-usapan yun, na nabanggit niya dun sa mga ilang interview niya na talagang yan yung way niya na pag-portray ng art. Which is, lahat nga ng art, masaya kayo eh. Alam mo yun? There's a fine line lang nga siguro kasi nga, it's about faith. And alam mo naman talaga yung mga Pilipino pagdating sa saka, yung mga gustong ikaso sa kanya ng church leaders, tinignan ko yan na may kinalaman doon sa parang cybercrime something. Tapos, na kasi nga, ano ba yun? Sinabi ko sa'yo kanina eh. Na parang, about sa cybercrime law, Act 2012, ganun. Tapos, nakalagay doon yung dalawang article. Tinignan ko yung dalawang article. So, yung isa, yung Article 133. Yung isa, Article 201. So, yung Article 133, ang nakalagay kasi doon, kaya nila gustong i-file yon against kay Pura, nakalagay doon. Ito, yung performs acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Nakalagay sa Revised Penal Code. Pero kailangan kasi may dalawa na, tawag dito, criteria siya na kailangan nandun, ma-meet para ma-guilty siya against dun sa Article 133, which is yung the offender performs acts notoriously offensive to the feelings of the faithful, which is okay, sige, kung na-hurt kayo talaga, and such acts were done in a place devoted to religious worship. Saan ba saan ba ginaganap yung mga drag performances? Sa simbahan ba? I don't think so. I don't think so. I'm not sure kung saan, pero for sure not sa simbahan. That's for sure. Maybe sa covered court, maybe sa theater, I don't know. Pero hindi siya sa simbahan, that's for sure. Kasi isa naman, yung Article 201, immoral doctrines naman. So, obscene publications and exhibitions daw and indecent shows. Yun yung, tawag to? Summary. Pero may part kasi doon na nakalagay na, nakalagay yun na specific sa specific sa religion. Ayun. So, 2B, Section Article 201, 2B, nakalagay, those in theaters, fairs, cinematographs, or other plays, exhibits, indecent or immoral plays, scenes, acts, or shows, it being understood that the obscene literature or indecent, immoral plays, scenes, acts, or shows, whether live or in film, which are prescribed by virtue hereof, shall include those which glorify criminals or condone crimes,
serve no other purpose but to satisfy the market for violence, lust, or pornography, offend any race or religion, tend to be about traffic and use of prohibited drugs, and contrary to law, public order, blah, 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 blah. So, parang, kung talagang, okay, sige, na-offend sila yung religion. Okay. Pero, paano yung ibang part nito? Na minamarket yung violence, lust, pornography. Kwento mo sa Viva Max. Diba? Bakit hindi nyo rin kasuhan yun ng gano'n? Mismo, ba't inaalaw? Bakit yung mga teledrama natin? Yun na nga. Diba? Sa mga kriminal, puro mga kidnap, puro magdodroga, nagbibenta ng droga. So, I don't know how gano'n sila ka about this yung sa law. Pero, grabe naman. Pero para sa akin, unfair lang. Kasi, parang, okay, you offend them as parang Catholic, if papakinggan nyo yung mga turo ng Diyos na nakasaad sa Bible, which is kung sinaktan ka nga or sinumpal ka, ibigay mo yung kabilang pisngi. Di ba yun yan lagi na sinasabi? Like, anong iniiyak ko? Why are you attacking this person dahil dun sa ginawa niya? And tas, parang hindi ko yan mag-gets as Catholic myself. Hindi ka maintindihan. Okay, pinaglalaban natin yung relihiyon natin kasi binabastos. Pero, man, like, yun na nga sa pananako pa lang, ewan ko, against na nga yun sa word of the Lord na para ipalaganap. Okay, sinabi niya nga ipalaganap yung word, pero di naman niya sinabi doon, pumatay ka nung ayaw makinig. Alam mo yun? Sila nga yung ino-oppress before dahil pinapalaganap nila yung faith kasi they try to do it peacefully. Tapos ngayon, gagawin natin yan, may hater lang. Kung si Jesus Christ doon pa lang, may mga hater siya, pinagpapatay niya yun. Hindi, alam mo yun? Like, I don't get it. Or, pinapapakulong ni Jesus Christ yung mga haters niya at that time. Binabato-bato nga siya ng bato. Alam mo yun? So, Tsaka, I don't get it. I nasa don't get Bible where din they're yun. coming from. Sinasabi ng mga tao na blasphemy daw yung ginawa niya. Bakit ba na-crucify si Jesus Christ? Sa Bible? Because of blasphemy. Diba? Kasi nga, may nag-Diyos-Diyosan siya. Yung sinasabi diba? nila. Nasabi nila. Tapos yung pumunta siya sa temple. Diba? Yung anyway, blasphemer nga daw siya. Kasi nga, pinapalaganap yung word ng father niya, which is hindi yun yung pinapaniwalaan nila at that time. So, ano bang ginawa? Di yan. Kamatayan sila. Kita nyo ba pinagsasaksak sila ng Jesus? Diba? Di naman. Pinatawad lang. I mean, kung ako dito sa mga to, kung pinatawad nyo siya, kinausap nyo ng maayos na hindi kami natuha, pasensya ka na kung yun lang talaga yung way mo na ano. Tapos after you communicated peacefully, pag talaga, alam mo yun, binastos pa kayo kasi syempre lalo matitrigger, kunwari, kung ito yung nangyaring scenario, kung lalo siya na-trigger na gumagana yung trip ko, then that means, that proves your point na ginagawa niya to just to like, ano mo yun, parang to hurt your feelings, then that's better. Tsaka nyo na to gawin. Pero yung hindi nyo man lang siya binigyan ng tsansa na patawarin or pero kausapin man lang peacefully. Inulit daw. Gumawa pa ulit siya ng ibang drug performance about it. So, yan na nga yung kasi naging persona niya. So, kasi dati pa naman kasi nung uminit to, talagang yun na yung galit na talaga sila. So, alam mo yun. I don't know. So, para sa akin lang, it's not right. Para sa akin, kung yun yung gusto niya ihiyaan mo siya. Tao din naman siya. Tao ka rin naman. Hayaan mo siya. Alam mo yan, kung yung mga Muslims nga, hindi sila natutuwa dun sa mga movie. Alam, kung papanoorin mo yung mga movies ng mga Western world dati, sino bang mga kalaban after 9/11? Lahat sila, mga Muslim. Lahat. Kahit di naman niya Muslim yung iba doon. Muslim na lang. Alam mo yan, kung masyadong ang daming problema like you said earlier. Na dapat tinutugunan, dapat tinutulungan nila ng simbahan yung problema yung mga nangangailangan. Talagang ito pa nila sasayangin pa nila yung
sa Lapinong simbahan ay para talagang kasuhan to si Pura Luca Vega. Alam mo yun? So, Tsaka isa pa lang yan. Paano yung mga, tulad nung nakaraan, may sinand ako sa'yo stand-up comedian, di ba, yung Pilipina? Yung may gang sign daw yung mga Katoliko na. Ang dami ring butthurt doon. Ang dami ring butthurt nun. Pero hindi naman umabot sa ganito. Diba? Hindi umabot sa ganitong point. Yun nga yung iniisip ko eh. Parang kaya ba sobrang heated up yung mga tao dahil part siya ng LGBTQ? Feeling ko. Yun yung nararamdaman ko kung saan sila nanggagaling. Which really kind of sucks if you look at it that way. Just shows kung gaano ka hindi welcome yung sobrang, sa totoo lang isa sa pinaka-unwelcoming na religion talaga yung Katoliko. Parang ang daming, kailangan ganito ka, kailangan. Pero yung mga linggo-linggo pupunta sa simbahan, sila naman hindi ganun. Sasama ng point? Alam mo yun, parang kayo nga dapat yung itakwil dito sa relihiyon nyo eh. Kasi mabait sila kay Father. Pag sa linggo, mabait nun, makikita amin sa harap po, mga chismosa dun sa may sa amin. Sisimbo din, bless pa yung kay Father. Talagang naipagtawanan pa kay Father. Pagtapos ng simbahan. Ay, Diyos nako. Po. May namalimos dyan. Dumi. Diyos ko. Ewan ko na lang. Parang, let's take a look at ourselves muna. Sa trip nila. Diba? Hindi ako natutuwa dun sa pinaglalaban nila. Kung ako siya, hayaan ko na lang siya. Like I said, kung ako man yung masusunod, hayaan ko lang siya. Okay, do what you do. And then after a while, maybe she's doing this for clout. After a while naman, there's nothing permanent kung paulit-ulit mo nang gagawin niya. Kakasawaan ka ng tao eh. Alam mo yun? So, kesa yung ganyan, pinalaki nyo, di mas lalo siyang sisikat ngayon. Lalo pa pag nanalo siya dito sa lawsuit na to, lalo siyang sisikat ngayon. Lalo kayong walang magagawa na ngayon. Tapos magagalit kayo, di gagastusan naman yan, naman para labanan, i-appeal yung kaso, 'di ba? Imbis na iba yung pinagtutuunan nating pansin sa pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas. Ito yung issue ito yung issue ngayon na lumalaki. Na nasasayangan ng oras, panahon, tsaka yun nga, budget. Eh, kung yung ipangbabayad nyo dun sa lawyer nyo, pinabigay nyo na lang dun sa mga taong umasa na 20 pesos lang yung bigas, di sana, masaya pa tayo lahat. 20 naman, 25 yung extra rice sa Jollibee. Ayun. Kahit nga extra rice sana maibaba, di pa. Tsaka ang dami namang meme na, alam mo yun, na parang may kinalaman yung religion, pero yung Papa Sausage. O, di ba? Sino ba nagpasimuno ng meme na yun? Di ba? Oo, di ba? Papa Sausage. Meron yung meron yung TikToker. Yung pinost mo. Yung nakalagay doon, putang ina mo, Carl. Di ba? Uy, ba yun? Yung sa Iglesia versus Katoliko yun. Oo, Iglesia versus Katoliko. Na nakalagay sa Bible namin, di ba? Katoliko yung nagsabi na nakalagay sa Bible namin, putang ina mo, Carl. Oh, bakit siya hindi siya, di ba? Oh, funny yun. Oh, tingnan mo, funny yun, di ba? Hindi, I mean, I'm just saying, nakakatawa yun. Yung sinasabi hindi siya mali. Yung sinasabi hindi siya mali, natawa lang ako nga nag-share eh. Natawa lang ako. Di ba nauso yun at that time, para 2020, 2019, something like that. Nauso yung Catholic versus Iglesia or INC. Ganyan. Tapos, yun, nagtatanong naman siya. Genuine naman yung question niya. Nagsisisi nga rin din ako doon. Hindi ko binura yung name niya. Yung last name niya kasi nag-chat yun siya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Sabi ko, sikat naman siya yata. Parang something like that yung sinabi ko. So, si Raulo, nag-trending pa naman yung post niya. Oo nga. Not as trending as this issues. Diba? Oh, tignan mo, paano ko matrace yun? Sabihin, bakit sinasabi mo nakalagay sa Bible? Putang ina mo, Carl. And, diba? Nakatawa yun. Dilagot siya ngayon. Ano ni Carl? Diba? No way. Yun lang. So yung dating pa neto para sa akin is hindi siya tama. And like I said,
mas marami pang pwedeng pagtuunan yung energy na ilalaan natin dito sa bagay na to. As Catholic myself, talaga, let him be. Tsaka at the end of the day, kung talagang, alam mo yun, sobrang devoted kayo sa religion nyo, ano bang pinapaniwalaan ng Katoliko? Sino ang magja-judge? Diba si Jesus Christ lang naman? Yes. Or si God lang naman? O hayaan nyo si God lang mag-judge. Huwag nyo nang palakihin to. Hayaan mo na pagdating niya dun sa Golden Gates, pakita ni Lord, ito mo to, panoorin mo to, ano tong ama namin na to? Diba? Hindi, problema niya na yun. Ganun lang yun eh. Yung man yung intention niya. Pero kung intention niya, like she said or he said na intention niya is yun yung the way niya na pag-portray ng faith and yung art niya. So, I mean, maintindihan yung Diyos. Alam mo yun? Kaya nga siya yung Diyos. Kaya nga, yun nga eh. Diba? Parang siya yung makakaalam kung ano ba talaga yung point mo for doing this. Tapos kayo ba, pag nagpo-protesta kayo against niya sa ginawa niya, ano bang point nun? Para lang masabi na, religious akong tao, hindi maganda tong ginawa niya, yun ba? Or talagang na-offend ka ba? Feeling mo talaga, alam mo yun, yung deep inside ba? Talaga na-hurt ka sa ginawa niya? Talaga na umiiyak si Lord dahil sa nakita niya yun. Gawin mo to. Alam mo yun, na umiiyak si Jesus Christ. Or nagpapakitang tao lang ba tayo? Diba? Or talagang ayun na nga, talagang trending lang siya sobra and you want to be the good person just by painting the other person pa as bad. So, at the end of the day, yung intention niya pa rin yun. Kung talaga bang that's his way of praising the Lord. Kung yun talaga sinabi niya, okay. Kung yun talaga how would you know? Kahit lie detector mo yan or whatever, you won't know kung ano yung iniisip niya at that moment yung ginawa niya yun. Or kung para sa clout, it worked. Pero nasobrahan kasi pinatulan ng simbahan. Mismo. So, sana ang pinagtutunan na lang natin ng pansin yung mga tawag dito, abusive sa power nila. Katulad nung nung retired yun? Retired police ba yun siya? Retired ex-policeman daw siya. I'm not sure kung anong rango niya, pero retired policeman siya dun sa cyclist si Sir, nakalimutan ko pangalan. Winnie ba? Willie Rebilla. Willie? Willie Gonzalez. Oo. Wilfredo Gonzalez. Tapos, nagpa-press con siya. Nagpa-press con siya na daw, sana daw yung mga vlogger or mga tao na nagpo-post sa social media, nag-iisip-isip daw muna. Kasi, parang sama niya daw tao na kawawa naman daw yung mga anak niya. Like, man, like, kung pwede lang ako mag-clown, may filter ba dito? Clown face. Alam mo yun? Like, ano ang sama-sama mo tao? Anong mabuting tao dun sa ginawa mo? Ikaw na yung bumunggo dun sa, ikaw yung sumingit dun sa bike lane, binabunggo mo yung nagbabike, binatukan mo siya, tinutukan mo pa siya ng baril. Sabi niya, hindi niya naman daw tinutok, kinasa niya. Pero kinasa niya. Kasi pero naputol. Pero still, at that moment, lalo na yung kinasa mo, hindi talaga ready to go. Mas talong delikado yun. Pero, di ba? So, mabuti daw siyang tao. Kasi ang kwento niya, kasi after na pumunta daw sila sa police station, tapos ang kwento ng cyclist, yung based dun sa conversation na nag-viral dun sa Facebook, siya pa yung pinagbayad. Yung cyclist pa ang pinagbayad? Kasi nga, kumbaga, taranta siya, syempre, kabado ka dun eh. Anong nangyari? Pumunti ka ng pabaril dun eh. Nagpunta sila sa police station. Tapos, syempre, ex-police yun, lahat nung nandun. So, parang wala siya sa comfort zone. Tapos, pagod na daw siya. Tapos, gutom na siya. Ang pera niya lang sa wallet that time daw is 800 pesos. Tapos, kinuha pa yung 500. Gusto pa nga daw sana 800. Kaso sabi niya, gutom na nga daw siya. Kailangan niya ng pangkain. So, 500 na lang yung kinuha. So, alam mo yun, ikaw na yung nabunggo. Kasi nisi ka pa, munti ka pang mabaril. Pinagbayad ka pa ng 500. Tapos ngayon, sasabihin mo na mabuti kang tao. Tapos, dun sa press ko niya, at that time daw na pumunta sila sa police station, bago daw siya umalis, sinuko niya daw yung baril niya. Kasi that time daw inisip niya na kung dapat pa daw siya mag-ari ng baril or hindi na. Talaga ba?
Pag pinaimbestigahan yan, tas yung baril nasa kanya pa. Ito yung mga dapat pinagtutuunan ng pansin. Yung mga, retired na siya. Ano bang rule sa mga retired police? Dapat ba i-surrender nila yung baril nila? May right pa ba silang humawak ng pwede naman baril? siguro kung meron ka namang may lisensya. May sarili kang lisensya. For sure, meron siyang lisensya Oo. to own a gun. For sure, oo. Pero doon sa nangyari, dapat ma-revoke. Buhay mo ba nasa panganib? Dapat ma-revoke ang lisensya niyan sa dapat ma-revoke ang lisensya ng firearms. Kasi grave threat yung ginawa niya doon. Kahit sabi niya hindi nga niya tinutok. Kasi nga natakot na yung nag-video, hindi niya na tinuloy. Baka naman siya yung baril bigla. Kinasa na nga niya eh. Diba? Tapos yung mukha niya nga doon, gigil na gigil eh. Napakagat labi pa siya doon. Tapos, the fact na siya yung nakakotse, siya yung pumunta doon sa bike lane. Ano bang law sa bike lane? Pulis siya, dapat alam niya yun. Diba dapat bike lane for bikes only? Well, dapat sinabi siguro car lane yun, yung pangkotse. For car and bike lane, pwede sila doon. Pulis siya, dapat alam niya yung law na yun. Pulis siya eh. Retired na siya, hindi niya na inabutan yung law na yun. Siguro, hindi niya alam. I mean, you can't justify that. Talagang mali yung ginawa mo. Talagang masama kang tao dun sa panahon na yun. Kung hindi ka man talaga masamang tao in general, syempre marami ka namang pamilya, mga kaibigan, mga kakilala na magsasabi mabuti kang tao. Pero at that moment, that's not an attitude na mabuting tao. Kasi tinakot mo yung tao na yun na ikaw na nga yung nakaabala kung tutuusin, talagang gusto mo pa siyang putukan. Baka lang naman doon sa video na nakita ko. Ito lang naman lahat ay, kung yun ba talaga yung nangyari, sinasabi lang ba ng mga tao yun, diba? Malay ba natin kung before pa nun, doon sa bago na videohan, ay sinisipa-sipa niya yung kotse nun ni Willie. Hindi, okay, sige, bait na. Pero ito yung nakita eh. So, kung itutuloy daw yung kaso, kasi may isang lawyer, yun siya yung nag-share ng post na yung nakita ko eh. Yung lawyer yun siya na cyclist din siya. So, parang sinasabi niya dun sa mga comments na nakarelate siya. And then talagang sabi niya, tinatanong siya ng mga tao dun na parang kung tuloy ba niya yung kaso, will you represent him? Parang kilala siya. Kasi ang dami nagko-comment dun eh. Tapos may yung iba na hindi nagbabasa ng Pilipino, tinatag pa siya dun sa comment. Na, sir, cyclist din, no? Siya nga yung nag-post eh. Mga ganun. So, kilala siguro siya. I don't know. Pero, lawyer siya. Tapos sabi niya nga doon na i-represent niya daw nga talaga kung itutuloy. So, kasi nga, isa rin talaga din sa problema ng Pilipino, hindi rin talaga siya cyclist friendly. Kasi nga, hindi naman talaga siya uso sa atin eh. Yung mga motorcycle lane, bike lane, hindi nga na. Pero ngayon, marami na nahuhuli dahil sa ganun. Pero, we're not as friendly yet as yung ibang bansa pagdating sa mga ganong mode of transportation. Ayun. So, ayan. And, kung hindi ito nag-viral, alam mo mangyayari ito, wala, may chipwera lang itong concern na to. Kasi parang David and Goliath na naman yan. Kasi cyclist siya. I don't know kung mayaman din siya, pero I don't think so. Kung at that time, wala siya nagawa dun sa police station sa kaba niya. Kasi kung mayaman yun siya, talagang mayabang din yun siya. Talagang pagdating yun dun sa police station, baka may lawyer na yun dun, yari ka na dun. Mismo. So, hindi naman siguro siya din super yaman. So, talagang kakaya-kayanin siya nung ex-police pa na alam niya kung paano magpatakbo yung presinto. Alam niya, malay mo, kakilala niya pa yung mga tao dun sa presinto. Hindi talagang wala siyang laban doon at that moment. Talagang, it sucks na ganun talaga. Dapat na sila yung kanlungan na talagang safe ka pag nakikita mo sila. Hindi ganun yung nangyayari. Gan kasi yung mali, ewan ko, mali dito sa Pilipinas. Yung police dapat, kaya nga yung to serve and protect. Tapos yung isang, pinatay, din namatay yung isang kabataan na pagkamalan daw na yun yung suspect. Oh my God. Anim na police. Walang kalaban-laban yung Oh my God. So parang, 'di ba? Ano pa bang
sino pa pagkakatiwalaan ng mga tao? Yung police, ganyan. Yung mga public servants natin dito sa Wala pa Pilipinas. tayong wala tayong mga EMS. Or Diba? kung meron man, never pa ako nakakita ng EMS sa Pilipinas eh. Firefighter, meron naman ako nakikita mga bombero. Nakikita ko Wala lang nga sila uniform yung mga bombero eh. Shhh. Sila i-bash. Hindi sila, meron sila uniform, hindi nila sinusuot. Kaya nakaka-bad trip sila mapanood. As a firefighter. Wala namang bahid yun eh. Wala namang bahid yung hangin ng SCBA. Ay, yung gamitin. Alam mo, may gear naman kayo. Magaganda naman din yung gear nila. Ba't tayo yung gamitin? Buhay nyo yan. Ay, ba't tayo napunta? Ano yun? Ayun. Hindi, pero yun nga, yung point na yung mga public servants dito, yun pa yung sila, ano ba? imbis Sila na pa yung nagte-take advantage sa mismo, kasi ganito eh, sa ibang bansa, talaga, public servants, ikaw yung boss nila. Kasi they're there to serve the public. Eh, dyan sa Pilipinas, pag ikaw yung public servant, ikaw yung hari. Parang, oo, kasi talagang kitang-kita mo eh. Kung baka sir sila, kung baka the way they talk to yung mga senador, mga ganun, sir. Dapat, sinaser nyo yung taong bayan. Kasi wala kayo dyan kung wala sila. Kasi sila yung boss nyo eh. Kayo ang boss ko. Sino ba yun? Basta may ganun tagline na politiko dyan. Oo, may ganun yung tagline. Sino nga ba yun? Si ano yata eh? Teka lang. Kayo ang boss ko. Joko Arroyo yata yun. Si Joko, ewan ko lang. Kayo ang boss ko. Ay, si Noy pala yun. Si Noy pala yun. Okay, si Pinoy pala yun. Ay, RIP pala, RIP. Pero, kaya mo na siya. Pero tama yung tagline niya yun. Tagline niya. Tama. Ano yun kay Joko Arroyo? Joko Arroyo, sino? Ewan ko, basta may kakaiba mo, bangis din yun eh. Tagline yun. Pero yun kayo nga. Ang boss ko. Tama yun, pero nagawa ba nila yun? Hindi naman. Parang, meron na bang public servant sa Pilipinas na nakapag-serve sa country? I don't know, meron siguro, pero hindi ko naman nakita o hindi ko naramdaman. Kasi alam ko naman lahat yan It's sila. either, meron siguro before na sobrang bata pa natin na we don't know yet yung mga ganong bagay. Pero I don't think so. Kasi nga, alam na natin talaga yung politiko sa Pilipinas is talagang napakarumi. Dirty. Kahit anong buti ng tao na yan, talagang meron yan doing on the side. Filthy. Talagang Tsaka knowing people closely who works in politics. I mean, friends or relatives or whomever. Kasi meron talagang mga friends na hindi, 'di ba? Ano hindi kahit talaga. Kahit sa bansa naman. Kahit dito din naman. Pero dito kasi talagang hindi na tinatago. Garapalan. Diyan. Yun ang maganda dyan. Yun ang hindi maganda dyan. Garapalan. Dito kasi sa Canada, dami rin na-accuse dito ng mga corrupt shit. Pero hindi sila kasi, sabi ko nga, yan na yung corrupt dyan. Nako. Nakakita sa Pilipinas, hindi na tinatago. Harap-harapan, tapos hanggang matabudo na lang. Ayan, confidential funds na yan. Ano yan? Saka hindi, sa matataas na yun, ganun kalaki na. Ganun kalaki ang anak nila. Doon pa lang sa mabababa eh. Isipin mo, kapitan pa lang ng barangay. Kapitan ng barangay. Simula sa SK. Simulan niya sa SK. Di syempre, mga kabataan na ewan ko lang dyan sa tabi-tabi, pero biglang tatakbo na SK. Diba? Simula yan dyan. Tapos sa kapitan ng barangay, makikita mo, gaganda ng kotse, diba? Talaga, mahuhurot ka dyan. Napakalit na baryo, nagpapatayan pa yan sila. Gaano ka lang yung sinasahod na kapitan ng barangay para makabili ka ng mga ganyang kagagandang Hindi alam mo na, doon pa lang, dirty na. Di paano pa doon sa mas mga mataas kasi mas malaki yung kinikita nila. Di magiging konsehal na ngayon yan. Mas malaki yung hawak nilang chance na makahawak ng mas malaki yung salapi. Dahil nga dyan sa mas maganda yung posisyon nila. So palaki na palaki. Wala. Kaya nakakainis.
Yan dapat yung kinakasuhan. Dito nyo sayangin yung pondo ng Pilipinas na paimbestigahan yung galit mga tao wala na rin. to. Yung nag-iimbestiga rin, babayaran lang nila, mas malaking bayad nila. Sa never-ending cycle, imposible na yan mawala. I don't know kung anong kailangan gawin para ma-cleanse yan. Pero, so, siguro wala na talagang pag-asa to Pilipinas. ang hirap pakitaan ng pag-asa eh. Kasi, alam mo yun, pag merong tao na gusto niya ng pagbabago, either di siya manalo, alam mo yun, kita mo naman genuine yung gusto niya pagbabago. Either di siya manalo, basin-basin siya ng tao, or mamatay na lang siya bigla. Siyempre, pinapapatay siya ng mga kalaban nila. Kasi pagka nanalo to, yari tayo dito, timbog tayo dito. Yung mga kriminalidad natin dito, hindi na obra. Di, mamatay na lang siya. Ayun. Sad to think na ganun yung talagang binubuhayan natin na yung kinalakihan nating mundo and politika. Talagang ganun na. Pag di ka marumi, di ka in. Pag di ka marumi, X ka, patayin ka or tanggal ka sa posisyon. Kakalabanin ka ng lahat. Kasi lahat sila may vested interest. Merong iba, sige, tumatulong. Kita mo naman yung Makati, ganda rin naman talaga din, di rin matatawaran. Makati at Taguig yun namimigay ng diba, yung school supplies yung na school supplies na kompleto. Tapos hindi na yung putyo-putyo na yung pupunit agad. Talagang quality naman din. I mean, hindi pa ako naka-XP ng Makati goods. Before naka-XP hindi naman tayo Makatisan eh. Makatisan ka ba? Bakit ka may ganun? Hindi, dati. Kasi meron akong ayaw nga pala. nagtrabaho sa Makati. Yung sabihin ko pero meron akong CEO na nag-work sa Makati before and maganda nga talaga yung Makati sin. Ayun. Merong mangilan-ngilan na mga cities, tulad niya yung kay Vico sa Pasig, napaganda niya naman talaga yung Pasig. And tas ngayon, pero ngayon feeling ko kasi yung sa Makati sa Taguig, nag-show off lang yan sila kasi 'di ba magkakaroon ng bagong division yung ayoko sa Taguig. Ayaw namin sa Taguig. ayaw punta sa yung pinabago nila yung mga yung bibidahan yung mga barangay. Oo. So yun. Di ko alam kung tawag dito. Pero syempre, may pera din sila on the side dyan. Kung nag-assist nila sa lahat pero kahit pero at least may nangyayari. Unlike yung iba, talagang garapalan na lang. Wala na nangyayari. Nagkagutom-gutom na yung 20 pesos. Wala na. Pinang-travel na lang yung pambigas sana. Nagmumurang bilihin daw. Papamura ka talaga sa bilihin eh. Talagang mapapamura ka naman talaga dun sa confidential funds. Hindi mo alam kung para saan. Pero may nakita akong article dun yung for impeachment. May nagfa-file move for impeachment kay Sara Duterte. Dahil nga dun sa sobrang laki niyang confidential funds. Grabe naman kasi. Alam mo yun? Saan mo kakasusin yun? Tsaka sa totoo lang, yung Office of the Vice President nga yung ayoko naman sabihin, pero sila sana yung walang gagawin. Kasi may magagawin ka lang naman talaga na sobrang lalaking bagay if nawala yung presidente, namatay yung presidente, di ba? Kasi ikaw na yung aangat. Yung mga ganun bagay. Tulong ka sa presidente. Gusto mo, pagain yung workload niya. Tulong ka. Pero, para sa inyo confidential, baka ginagamit niya rin pan-travel. Parang si Bongbong. My God. Hindi ko maintindihan yun. Bakit pwede yun? No? Bakit kaya pwede yun? Hindi ko kasi alam din yung batas tungkol dyan eh. Bakit pwede yun na may confidential funds sila? Yung akala ko yung ginastos for travel. Hindi yung confidential funds. Alam ko yun, yung gastos for travel. I mean, sige, bigay ko na sa iya. Pinagpapatakbo ka ng malaki ng bansa eh. Sige, bigay ko na sa iya. Yan lang yung one of the perks na talagang bit-bit mo yung buong bansa sa likod mo eh. Sige, bigay ko na sa iya. Gusto mo mag-unwind. Pero huwag naman araw-araw halos or every weekend. Or kung saan-saan ka lang nagpupunta. Pero sabi naman, may napapala naman tayo pinupuntahan kasi bimit ng mga investors. Ewan ko lang kung saan. Pero may napapala daw. Daw. So,
Ewan ko. Hindi ko naman alam dyan eh. Pero, yung confidential funds. yun nga, sino kaya nagpauso nun? Bakit kailangan ng confidential funds? Ikaw nga as citizen niya, alam ng BIR lahat ng gastos mo kung saan napupunta kung tutuusin eh. Diba? Kung magkano kinikita mo, lumalabas at pumapasok na pera sa'yo, alam nila dapat yan. Kung legally worker ka, kung di illegal yung pera mo. Pero, alam mo yun, tapos sila, putang ina, leader sila ng bansa ba't bawal natin malaman? Alam mo yun? Ang laki na anong sahod nila Dapat nga sila yung transparent alam mo yun, kasi tayo yung nagbabayad ng tax. So, dapat alam natin kung saan napupunta. Mismo, saan napupunta yung binabayad nating tax. Yung iba, alam mo yun? Ha? Ewan ko kung saan. Pero sige. Ewan ko din kung saan Hindi ko alam kung ano yung confidential funds. Confidential nga Kaya nga, hindi ko alam Kaya nga nakaka-bad trip Pwede pala yun. Dapat pala sabihin ko yung pa nag-file ako ng tax dito. Galing akong Pilipinas, sabihin ko. Confidential yung salary ko Gago, ng confidential. Confidential funds ko yan. Sampigayin ako ng CRA. Tanga ka ba? Gusto mo i-deport kita ng Pilipinas, sabihin sa akin. Kung gumagana yan sa inyo, wag dito. Kaya ang dami rin talagang Pilipinong gusto nang makalaya sa Pilipinas. Or gusto na lang tumakbo sa politika. Either of the two. Either of the two. Pero sa legacy ng mga nasa politika ngayon, wala ka na rin chance Kung small, independent ka lang na Mismo. Malay mo si Vico, may pag-asa. Kung hindi siya makukorap ng politika. Kung talagang straight mukha siya as pure he claims siya, to be. For now. Ewan ko kung kapag tumagal. Meron niya on the side. Pero at least mas marami siya nagagawa. Pero yun nga diba? So, hopefully. We'll see. Wala ka naman na nun by that time. Wala na nga by that time. And kung etong sitwasyon ng Pilipinas continue yung pag-fluctuate. Pag-plummet na ang sitwasyon dito. Parang ayaw ko nang bumalik. I mean, sino pa nagsabi babalik ako? Sabi ko magre-retire na lang ako. Ayun pag nanalo ako sa loto dito. Ayun nga. Hindi. Parang kahit na kung ganito pa rin, tas pababa ng pababa, siguro pwedeng umuwi ang bakasyon, pero hindi na to stay here. Kasi parang parang hindi worth it. Feeling ko. Kasi sino bang papalamunin natin sa mga, kapag dito tayo nagstay? Sinong lalamon sa mga tax natin? Sabihin ko, confidential yung kasi nanalo ako sa loto Pwede naman pala yun. Diba? So, ayun, yun yung iniisip ko, parang hindi na worth it na magpaalipin dito sa Pilipinas. Sa pa yung PCSO, speaking of loto na yan. Oo. Everyday kami nanalo ng super loto. Grabe naman yan. Ilang linggo yun na sunod-sunod, walang mintis, nakakailan na sila. Ano yung sinabi mo nung nakaraan? Yung parang mas bihira pa dapat na tamaan ng kidlat ba? Dapat mas kasing rare lang matamaan ka ng kidlat tsaka pagtama mo sa loto. Ayun, putang ina, ang dami na kinidlatan doon. May bagyo kasi. Ang ina sunod-sunod yung panalo kada send mo sa akin na may nanalo na naman sa loto. Ay, nakakapanalo lang para 2 days ago lang Ayun, napaghati-hatian na yun ng mga employees ng PCS. Yun na nga, garapalan na lang. I mean, kung mali kami, pero grabe naman yun. Parang unbelievable naman na talaga. Tapos, isa pa yan, hindi rin sila transparent sa kung sinong nananalo. Hindi kagaya dyan, di ba? Pag may nanalo dyan, kailangan mo sabihin. Oo. Kailangan mo sabihin para alam ng tao na, mamaya, baka siya na naman yung nanalo. Oo. Kasi dito, pinapost pa lang nila talaga. Tapos yung iba, pwede ka naman magmaskara. So, nagmamaskara iba. Pero yung pangalan nila nando. Hindi ka makakatanggi. Hindi pwedeng hindi. Kasi kasama yun sa batas nila. Kasi nga, para may iwasan yung mga ganitong bagay na pag-iisip ng tao na tangina sila na lang yata nananalo dyan Kasi ang dali lang gawin nun
kumuha sila kunyari ng mga kamag-anak nila na ganyan yung kunyari malayo-layong kamag-anak nila na pagkakatiwalaan nila. Ayan, panalunin nila o hati sila. Okay. Next. Di ba? So, ito yung mga bagay na dapat pinagtutunan ng pansin. Di ba? Yan. Ito. Para umunlad-unlad naman kahit paunti-unti. Small steps. Wala, may nangyayari sa Pilipinas. Tao, sila lang yung umunlad. Umunlad nga sila. Kaya parte sila ng gobyerno. Ganun talaga. Yun na nga. Nakakalungkot man. Talagang ayoko magbanggit. Pero nakakalungkot na talagang tinanggap na lang natin na wala nang pag-asa yung Pilipinas kasi nga ang daming umaasa pero hindi naman napagbibigyan. So, I don't know who will be lahat. The leader that needs to be. Lumalaban. Kasi mismo, tsaka ang ano lang kasi dyan, hindi naman din lang pero yan sa leader lang. Kasi, hirap hindi lang din yan sa leader lang. Kahit sabihin mo, kahit sinong pinakamalinis na leader ang manalo dyan, talagang mahirap linisin yung bansa. Tapos yung tawag dito, lalo pa ngayon na yung leader nga alam mo naman yung background, hindi talagang talamak yung ganyan. Kasi, tanga yung leader nga talagang, follow the leader. Let's go. Pwede yung confidential funds. I can't believe that. I don't know. Salamat sa 31 million sino naka-invento na Pilipino. Hindi ako bumoto. Kasi hindi ako, ang layo dito Hindi sulit bumoto, matatalo rin naman. Pero, ayun. Meron na ring actually, may mga part na nung 31 million na nagsisisi sila. Nakita ko yung video ni nanay. Nakita ko. Yung video ni nanay na, talagang may pagpatayan pa daw sila halos nung nung kumakampanya pa yan. Tapos sabi daw kasi may 20 yung bigas Sabi niya nga, hindi daw nila maramdaman yung presidente, hindi na rin daw nila maramdaman kung nasan yung pagbaba ng bilihin. So, sinabi niya naman yun sa zona niya na bumababa daw yun, nagmumura daw yung mga bilihin. Sinabi niya lang. Sabi niya lang yun. Nagmumura. Putangina mo. Mahal ng saging. Mahal ng kabigas. Mahal lahat. 50 na ata yung pinakamurang bigas ngayon. 50 plus meron, na. Hindi meron pa rin mga 35. Mga NFA for sure. Pero dati magkano lang NFA? Parang 18, 19 pesos lang per kilo. 20. 20 yung nabutan ko nung pinapabili na ako ng bigas. Pero hindi ko yung binibili. Kasi mapangit yung NFA. Yun yung nakakainis pa doon. Kinuwento ko rin niya doon sa mga katrabaho doon pag-usapan namin. Na Philippines, farming country rin naman tayo. Agriculture, isa rin talaga sa mga natin. Isa talaga sa mga nag-export ng rice through the world market. Pero tayo, nag-i-import ng rice. Ano kaya yun? May naalala ko about yan sa rice. May nag-post si Tulfo. Meron daw 200,000 sacks of rice na naka-imbak somewhere sa Bulacan. So, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay controlled. Inaano nila. Para paglaruan yung market, para tumaas yung price. Para tumaas yung Kasi yung demand, tsaka yung anong tawag? Basta. Okay. Gets ko yung sinasabi mo. Para tumaas yung bilihin ni Ipet, parang ginawa nila doon sa sibuyas. Nagkabulok-bulok na yung mga sibuyas. So, ayun. Papa-investigahan daw nila. Ewan ko kung ano mangyari. Kara namang may mangyari. Ewan ko. Sana may mangyari. Si Tito Rafi. Hindi ko nga alam kung si Rafi, parang kapatid niyo yung nag-post yung Erwin ba yun? Erwin Tulpo yung bata. Erwin Tulpo. Kapatid niya si Sol. Kapatid niya si Solan. Ayun. Solan Tulpo. Kung pa-investigahan, pero sana naman may mangyari. Kung talagang inipit-ipit talaga yun. Kawawa naman tayo dito. Can't wait. Kawawa na lang tayo dito. Can't wait, love. Next year na. Hapit na lang. Hapit na. Pero anyway. Para kumalma-kalma naman tayo. Bago matapos tong ating episode 9, gusto ko lang isingit talaga ayoko talaga itong pakawalan. Kahit out of topic to.
Gusto ko talaga i-acknowledge lang yung kanta ng Miley Cyrus. Ang ganda niya. Pakinggan nyo, mawala yung bad trip nyo dito sa mga politiko na to. Ang ganda niya, we were, when you, ano yun? We were here. Nilalaro natin. We were here, kaya nga eh. Yung laro yun eh. Ano yung title ng Miley? Bad trip naman. Miley Cyrus. Used to be young. Used to be young. Hindi we were here. Used to be young. Kasi nga, talagang, alam natin kung gaano crazy si Miley dati at that time. Talagang lalo nung pro. Wrecking ball. Talagang, Wrecking. We change our hearts in pain. We jump. Never asking why. Anyway, dun sa kanta niya na sa Used to be young, talaga in-acknowledge niya doon kung gaano siya ka-crazy before, and then masaya na lang siya na tapos na yung era na yan, nandito na siya and looking forward sa future na kumbaga lahat ng parties natin ng kabataan, walang nasayang doon sa time na yan kasi halos lahat tayo naaalala natin. Pero darating din talaga ng punto na we need to move on and kalimutan yung parte na yun. Hindi naman kalimutan. Talagang i-cherish yung masasaya memories pero mag-move on tayo and to start something new with our life. Hindi siya habang buhay, gano'n na nakikita mo na, inom tayo, pre! Hindi pala gano'n. Hindi pa ako gano'n. Ilang taon na ba si Miley? Hindi ka pa ba gano'n? Hindi pa ako gano'n na pwede na mag-move on. Tuwa lang ako sa Used to Be Young kasi na-miss ko lahat habang na pinapatugtog ko siya, nagre-reminisce sa akin lahat ng mga kalokohan, yung mga bonding, talagang kasiyahan ng kabataan na nakaka-miss kasi parang yun nga, like we said a couple episodes back is magigising ka na lang balang araw, you will realize na tanda mo na and nakaka-miss maging bata which is pangarap mo dating tumanda nung bata ka pa. Pero may ilang matatanda ngayon na pa rin, asal bata pa din. Well, kasi nila, they identify as a kid. Ay, sorry. Hindi ko alam. Sorry sa mga na-offend ko. Salbahe. Anong pronoun nila? Child and children? Wala. Hindi identify as a kid daw eh. Little he, little she. Baby girl, baby boy. Baby. Ito, yari. Sige, bakit? Baby girl, baby boy. Kasi, bata. Ano isip? So, yun lang. Pakinggan nyo, Used to Be Young ni Miley and then sana nagustuhan nyo tong mga pagtalakay namin sa issue. Nakikisawsaw kami kasi may say talaga kami kahit saan. So, like we said, keep your questions coming. Anything under the sun. Tulad niya na ito, nakita niyo naman yung takbo na itong episode namin na ito. Anything. So, we're happy to be baka here. Baka meron kayong mga trending topics dyan na gusto yung pag-usapan. Gusto yung marinig yung mga opinion namin na wala namang bilang pero gusto lang namin share. Diba? Gusto nyo makinig dun sa usapan namin. Hindi makinig kayo. Gusto nyo yan. Tingnan natin kung may, hindi ko alam kung may aral to, pero makinig lang kayo. Sana naman. Sana naman may aral. Ang aral dito talaga sa umalis na Pilipinas silang aral. Kung makakaalis ka ng Pilipinas, kung hindi ka nagtatrabaho sa gobyerno, umalis ka sa Pilipinas. Ay, umutot ako. Mute mo yan. Hindi narinig. Ay, sinabi ko eh. Naka-background noise yung naka-remove background. Anyway, yun lang. Have a good night and see you next week sa isa pang episode ng Payang Podcast. Again, ako nga para si Caps. Si Pat. At 10th episode na yun eh. Oo, makapag-advertise na tayo. I love you. Bye.